gabi mga kahugot, and this is your DJ Night, ang tagapagtanggol ng mga pusong wasak. At ang oras po natin ay ganap na alas 12 na ng gabi. It's 12 midnight, kaya narito na naman ang programang kung saan hindi lang hugot at love advices ang makukuha nyo, kundi hustisya sa mga sugutan yung puso. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tune in na dito sa radio station na paborito ng lahat. And this is your DJ Night. Tumugtog ang pamilyar na creepy operatic sound ng nasabing radio program na sinabayan pa ng malakas na paghalakhak ng nasabing sikat na DJ. Napailing na lang si Paulo dahil nakokornihan at napapaduyan siya sa naririnig. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya mahilig makinig ng radyo. Kung nagpapatugtog man siya, nag-stream lang siya sa mga music sites at sa phone apps. Pero dahil na-curious siya sa radio program na iyon, pinakinggan niya habang nagdadrive siya pauwi. Galing siya sa burol ng isa sa mga barkada niya na basta na lang natagpuang patay sa loob ng kwarto nito. Ang sabi nila, nagpakamatay raw. Pero hindi naniniwalang ilan sa mga kabarkada niya. Ang sinisisi nila, si DJ Night at ang creepy radio program nito. Usap-usapan kasi sa social media na lahat ng mga lalaking nananakit sa mga letter senders ng nasabing programa ay misteryosong nawala o di kaya'y namamatay. Isa na doon ang kaibigan nila. Nagloko kasi ito sa ex nito at nakabuntis ng ibang babae. Usap-usapan na nagpadala ng letter ang ex nito kay DJ Night at sa mismong gabi na inihere ang kwento ay namatay naman ang kaibigan nila. Marami ng viral post tungkol sa nasabing issue pero patuloy pa rin itong tinitipensahan ng mga fans nito. Ang sabi ng ilan, coincidence lang daw ang lahat ng nangyari at hindi raw iyon kasalanan ni DJ Night. Brutal at prangka man daw ito magbigay ng advice, hindi naman ito mamamatay tao. Tinawanan lang din ng radio station ito ang mga kumakalat na balita at hindi gaanong nagkokomento. Oo nga naman, bakit sila magpapa-apekto sa isyong iyon? Malaking perang naipapasok ni DJ Night sa radio program nila. Isa si Paulo sa mga hindi naniniwala sa kwentong iyon. Pinipigilan nga lang niyang sarili na tumawa nang mapagkwentuhan nila iyon kanina sa lamay. Ngunit gayon pa man, curious pa rin siya sa nasabing programa. Wala rin namang mawawala kung pakikinggan niya ito, di ba? Siguro mga 20 minutes pa bago siya makauwi sa bahay. Kaya ayos din yung pampalipas ng oras at pampawala ng antok habang nagmamaneho. Ang letter sender natin ngayon ay itatago natin sa codename na Queen Hugotera. Nax. Sinundan niyo ng isang tumatawang voice effect. Dear DJ Night, kinasusuklaman kong ex ko. We've been together for 5 years already. Mahal na mahal ko siya. At akala ko, mahal niya rin ako. I mean, hindi naman siguro kami aabot ng ganong katagal kung wala siyang feeling sa akin, di ba? Mabait siya, goal-driven, responsable, at may pangarap sa buhay. Siya ang dream guy ko. Siya ang tipong lalaking gusto kong mapangasawa. Kaya naman, ginawa ko ang lahat to keep our relationship healthy and happy. Ibinigay ko ang lahat para lang maging masaya siya. Pero sinaktan niya lang ako. Madilim at tahimik ang kalsadang dinadaanan niya. Ang weird lang. Para kasing hindi pamilyar sa kanyang daanang iyon. Hindi iyon ang usual route niya pauwi. Pero nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho at nagmatsyag sa paligid. Baka kasi masyado siyang na-distract sa pinakikinggang programa kaya hindi niya namalayan na kung saan na lang siya lumiko. DJ Night, nalaman kong hindi pa pala siya nakaka-move on sa ex niyang matagal nang patay.
Nakita kong ikinikip pa rin niya litrato nito at iniiyakan pa rin. Namimiss pa rin niya ang ex niyang 7 taon ng patay. Ang masaklap lang, magkamukhang magkamukha kami. Nalaman ko rin mula sa mga kaibigan niya na kaya lang daw niya ako niligawan ay dahil doon. Nakikita niya sa akin ang ex niya, lalo pat magkapareho raw kami ng personality. Ang sakit-sakit po sa pakiramdam, lalo na nung kinumpronta ko siya at hindi man lang siya nag-deny. Inamin niya na ginamit lang talaga niya ako para maramdaman niya na parang hindi nawala sa kanyang ex niya. Ang unfair lang po, di ba? Ang selfish. Humigpit ang pagkakahawak ni Paolo sa manibela nang mapansin kung gaano kapamilyar ang kwento ng nasabing letter sender. Hindi naman sa nag-overthink siya, pero tila ba ang ex-girlfriend niya ang nagpadala ng nasabing sulat. Naghiwalay kasi sila 1 month ago nang nalaman itong hindi pa siya nakaka-move on sa namayapa niyang ex na si Jenny. Mag-high school sweetheart sila at naging mag-boyfriend-girlfriend for 10 years. Napaka-perfect fit nila sa isa't isa at sa katunayan, planado na ang future nila. Sigurado na silang gusto nilang makasama ang isa't isa hanggang sa pagtanda. In fact, palagi nilang napag-uusapan ang tungkol sa pagpapakasal. Pero namatay ito dahil sa sakit na kanser. Sobrang nahirapan siyang tanggapin ang pagkawala nito at nabaon siya sa depresyon. Pero nakilala niya si Sandy. Kamukha nito si Jenny at hindi niya maiwasang maalala ang kanyang ex sa pagkatao nito. Aminado siyang ginamit niyang babae upang maging okay kahit papano. Pero na-realize niya na habang ginagamit niya ito, hindi lang ito ang niloloko niya, kundi na rin ang kanyang sarili. Kaya nang nalaman nito ang tungkol sa bagay na yon, hindi na siya nagsinungaling pa. Sa araw din na yon, napagdesisyonan niyang tapusin ang relasyon nila. Kung hindi niya kayang ibigay ang pagmamahal na nararapat dito, mas mabuti pang maghiwalay na lang sila. Ilang beses siyang humingi ng tawad. Aminado naman kasi siya na napakalaki ng nagawa niyang kasalanan. Alam niyang nasaktan niya ito at wala siyang excuse para sa kagaguhang nagawa. Pero hindi gaya ng inaasahan niya. Tumango lang si Sandy at bagaman umiiyak ay maluwag sa dibdib nitong tinanggap ang pagkipaghiwalay niya. Nasaktan raw ito sa ginawa niya at sana raw ay noon pa niya sinabi yon. Pero ayaw na nitong isipin pa yon. Mas gusto nitong tapusin na lang ang lahat sa kanila at mag-move on. Kung mas mahal pa niya ang babaeng matagal ng patay, di mas mabuti pang magsama na lang sila sa kabilang buhay. DJ Knight, galit na galit ako sa kanya. Ang sakit-sakit po ng ginawa niyang panggagamit sa akin. Ang selfish po niya, di ba? Sarili lang niya ang iniisip niya. Ginamit niya ako to feel better. Pero paano naman po ako? Hindi niya man lang po ba naisip ang sakit at trauma na may bibigay nito sa akin? Siguro ay dapat niyang tawagan si Sandy upang makapag-usap sila. Nasasaktan pa rin ito at gusto niyang may magawa upang kahit papaano ay matulungan niya ito. Alam niyang hindi niya maalis ang sakit na nararamdaman nito. Pero siguro naman ay may magagawa siya upang maibsan yun kahit papaano. Kinuha niyang cellphone at sinubukan itong tawagan. Patuloy lang yung nagri-ring pero walang sumasagot. Sinubukan niya itong tawagan ng ilang beses pero hindi talaga ito sumasagot. Samantala, napansin niyang napakadilim na talaga ng kanyang dinadaanan. Puros mga malalaking kahoy at malalagong talahib na lang ang kanyang nakikita sa paligid. At tila ba eksena sa isang nakakatakot na pelikula. Biglang namatay ang makina ng kanyang kotse habang nasa gitna siya ng isang madilim at nakakatakot na lugar. DJ Knight, gusto ko pong maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kung pwede lang triple pang sakit nito. Gusto ko siyang magdusa. Gusto ko siyang mamatay.
Sana mamatay na lang siya. Laking gulat ni Paulo nang makita ang isang tao sa unahan niya. Nakasuot ito ng itim na hoodie jacket at kulay puting maskara kung saan ay may nakaguhit na isang napakalaking ngiti. Sino yan? Sino yan? Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya maiwasang matakot. Nakatayo lang ito na parang statwa sa gitna ng dilim at tinititigan siya. Pero alam niyang may binabalak itong masama. Sino ang taong yon? Paano siya napunta sa lugar na yon? Muling nato ng pansin niya sa radyo. Nako, mukhang mabigat nga ang dinadala ng ating letter sender ngayong gabi. Naiintindihan kita, Queen Hugotera. Hindi nga naman madaling tanggapin na ginamit ka lang ng taong minahal at pinagkatiwalaan mo ng sobra. Normal lang nararamdaman mong galit at kagustuhang gumanti. Tama ka. Mas mabuti pang ang siguradong mamatay na lang siya. Dapat ay wala ng lugar sa mundo mga katulad niya, di ba? Ay, kung may kakayanan lang sana akong ibigay ang kahilingan mo ako na mismo ang tatapos sa buhay niya. Pero sino nga lang ba ako? Ako lang naman ang inyong DJ Night. Tagapagtanggol ng mga pusong wasak. Dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang suot na maskara. Inangat rin ito ang ulo mula sa pagkakayuko at ibinaba ang hood na suot na jacket. Napasinghap na lang si Paulo nang makita ang itsura ng lalaki. Napubulok ang mukha nito. Sobrang talim ng mata at puno ng mga sugat at paso ang mukha. Parang isang demonyo. Sino ka? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Bigla namang nabuhay muli ang makina ng kanyang kotse at sa di inaasahang pangyayari ay kusa iyong gumalaw kahit hindi naman siya nagmamaneho. Sa katunayan ay hindi rin niya maigalaw ang kanyang katawan. Tulong! 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 Mas lalo siyang natakot nang mawala ang demonyong lalaki sa kanyang harapan. Samantala, patuloy naman sa pagkaripas ng takbo ang kanyang sinasakyang kotse sa isang madilim na daan. Hindi niya alam kung saan na siya patungo. Basta sobrang bilis ng takbo ng kanyang sasakyan. Para na siyang nahihilo dahil lumiko-liko yun kung saan-saan. Nanlamig siya nang maamoy ang isang nabubulok na amoy sa loob ng kotse. At namilog ang kanyang mga mata nang makita ang demonyong lalaki na nakaupo sa tabi niya. Nilingon siya nito at nginisian. Sino ka? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sino ka? Sino ka? Hindi ito sumagot. Bagkus ay itinuro ang nasa harapan nila. Laking gulat niya nang makita na nasa isang highway na pala sila. Maliwanag at napakaraming sasakyan. Iyon mismo ang highway na dinadaanan niya kanina. Para bang nananaginip lang siya at napunta sa isang madilim na lugar kanina. Pero ngayon ay basta na lang siyang ibinalik sa realidad. No! 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 Pilit niyang iginagalaw ang katawan pero wala siyang magawa. Nakikita na niya ang dalawang malalaking truck sa kanyang unahan. Pagewang-gewang pa rin ang kotse niya na para bang hindi alam ang direksyon. Nabibingi na rin siya sa napakaraming busina na kanyang naririnig. Sinubukan niyang labanan ang sitwasyon pero wala na talaga siyang magawa. Ilang segundo ang lumipas at basta na lang siyang sumalpok sa dalawang truck sa kanyang unahan. Maririnig ang mga malalakas na impak ng salpukan at ang pagsabog ng kanyang kotse. Habang nagagaw buhay, muli niyang nakita ang demonyo sa labas ng kanyang kotse. Ngumisi ito at muling isinuot ang maskara bago tuluyang naglaho. Sa lahat ng mga pusong wasak,
Darating ang oras na mabibigyan rin ng hustisya ang sakit na nararamdaman nyo. Narito lang ako, karamay nyo, at nakahandang umagapay sa pinagdadaanan nyo. Once again, this is your DJ Night. Magandang gabi sa inyong lahat. Years nang kasal si Ramon sa kanyang asawang si Almira. Pareho silang engineers at nagkakilala sa trabaho. Si Almira ang dream girl niya mula nung makilala niya ito. Maganda, mabait, matalino, at higit sa lahat, exciting. Hindi siya nakaramdam ng boredom, lalo na during the first few years of their marriage. Pero simula nung magkaanak na sila, parang nagbago na ito. Hindi niya na ito nakikitang nag-ayos. Palagi na rin itong masungit at naging bungangera pa. Naintindihan naman niya na gusto nito mag-focus sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Pero pakiramdam kasi niya, napapabayaan na rin siya nitong bilang asawa. Wala na silang sex life at hindi na sila nakakapag-date ng silang dalawa lang. Isang gabi, kagagaling niya lang sa trabaho at kumakain sa kusina. Habang ang kanyang asawa naman ay nasa sala at nagpaplansya ng uniforme ng mga bata. Binunganga naman siya ng kanyang asawa dahil late na siyang nakauwi mula sa trabaho. Pero hindi na lang siya kumibo dahil alam niya nga habang usapan kung papatulan niya pa ito. Magandang gabi, dear listeners. Narito na naman ang inyong DJ Night, ang tagapagtanggol ng mga pusong wasak. Before we start tonight's episodes, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programa. Alam naman natin pinag-uusapan na po tayo at palaging trending topic sa social media. At nga pala, maraming salamat po sa pagtatanggol nyo sa akin sa mga kontrobersyang ipinupukol nila sa akin. Ito lang po ang masasabi ko. Hayaan na lang po natin ang mga walang magawa sa kanilang buhay. Dahil alam naman po natin kung ano ang totoo. Napansin ni Ramon na laging nakikinig ang asawa niya sa nasabing radio program. Narinig pa nga niya minsan na sinaway ito ng panganay nilang anak. Bali-balita raw kasi na misteryoso ang nasabing DJ at mamamatay tao raw. Nagalit naman ang kanyang asawa at hindi pinakinggan ang sinabi ng kanilang anak. Hindi raw yun totoo at chismis lang na pinapakalat ng mga haters ng nasabing sikat na DJ. So, what are you waiting for? Simulan na natin ang kwentuhan at hugutan. Hello, DJ Night. Hello, DJ Night. Hello, DJ Night. Ang letter sender natin ngayong gabi ay itatago natin sa pangalang Lonely Tita. Naks, Lonely Tita talaga ha. Siguro mahilig to sa mais. Hayaan nyo nang kukurnihan natin ngayon ha. Pagpasensya niya na po, hindi pa ako kumakain. Huminga ng malalim ang kanyang asawa at nagpatuloy sa pamamalansya. Siya naman ay tinuloy ang pagkain. Binilisan niya ang kanyang kilos bago pa man muling bumunganga ang kanyang asawa. Mas mabuting mauna na siya sa kanyang kwarto at matulog na. Dear DJ Night, sa totoo lang, medyo nahihiya akong magpadala ng letter sa inyo. Napansin ko kasi na puro kabataan na nagpapadala ng kwento nila sa inyo. Kung tutusin, ang tanda-tanda ko na para dito. Pero wala naman sigurong masama kung ibahagi ko pa rin ang kwento ko sa inyo. 20 years na kaming married ng aking asawa. Sa umpisa ay okay naman kami. Pero habang tumatagal, nag-iiba na siya. Parang wala na siyang amor sa akin.
Alam ko naman na hindi na ako kasing ganda ng dati. Pero yun ay dahil tumatanda na rin ako. Hindi na ako ganong nagayos dahil bilang isang housewife, wala naman akong masyadong pinupuntahan kung saan kailangan kong pumustura. Humigpit ang pakakahawak ni Ramon sa kubyertos nang mapansin na tila pamilyar na nasabing kwento. Umiling siya at bahagyang pinagtawanan ng sarili. Hindi. Imposibleng magpadala ang kanyang asawa ng letter kay DJ Knight. Wala sa personalidad ng kanyang asawa yon. Siguro DJ Knight, naboboard na siya sa pagsasama namin. Hindi niya na ako nilalambing kagaya ng dati. Lagi siyang pagod pagkagaling sa trabaho. Kahit day off niya, ay wala rin siyang panahon para sa akin. Kaya naman hindi ko na maiwasang magduda. Ganun naman kasi talaga mga lalaki, di ba? Pag may nagbabago sa paikitong nila sa asawa nila, malamang ay may natitipuhan na silang iba. Kaya isang araw ay sinundan ko siya nung lumabas siya sa trabaho. Nag-text pa siya sa akin na late raw siyang uuwi dahil may emergency meeting sila. Pero sinungaling siya. Walang meeting na naganap. Kasama niya ang mas bata niyang kabit. Ang mas masakla pa dito, buntis ito, DJ Knight. Doon na siya tuluyang binundol ng kaba. Sa puntong iyon, alam na niyang ang asawa niya ang letter sender. Napatingin siya dito. Pero tila wala itong pakialam at tahimik lang na pinagpapatuloy ang ginagawa. Gusto niyang tanungin at kumprontahin ito. Pero lalo lang siya magmumukhang guilty. Kaya naman ipinagpatuloy lang niya ang pagpapatay mali siya. Nagkunwari na lang siya na hindi siya natatamaan sa naririnig. DJ Knight, ang kapal na mukha ng demonyo kong asawa. Nagtaksil na nga. Binuntis pa ang babae niya. Ano na lang ang mararamdaman ng mga anak namin? Hindi niya man lang ba ako naisip? Kasal kami. Ang tagal-tagal na namin nagsasama. Paano niya nagawa sa akin to? Napakahayop niya, DJ Knight. Nagkatinginan sila mag-asawa nang makarinig ng isang malakas na pagkatok. Baka isa yun sa mga anak nilang dumating na galing sa eskwelahan. Madalas kasi ay ginagabi na mga ito pag-uwi. Pero napansin niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang asawa. Inutusan siya nitong buksan ng pintuan. Hindi rin niya maintindihan kung bakit. Para siyang nagdadalawang isip. Tatayo lang naman siya at magbubukas ng pinto. Ano bang mahirap doon? Kaya huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili tsaka tumayo. Gusto kong mawala na siya sa mundo, DJ Knight. Kung hindi lang talaga kasalanan ng pumatay, matagal ko nang ginawa. Kapag nagigising ako sa gitna ng gabi at tinitingnan ko siyang natutulog sa tabi ko, hindi ko naiiwasang isipin na sakalin siya. Gusto ko siyang marinig na nagmamakaawa, naghihingalo. Gusto ko siyang makita na nahihirapan at nasasaktan. Kung pwede ko lang haluan ang laso ng pinapakain ko sa kanya, ginawa ko na sana. Pero hindi ako ganun kasama. Hindi ko kaya na ako mismo ang tumapos sa walang kwenta niyang buhay. Pinagpawisan siya ng malamig sa kanyang narinig. Oo, alam niyang galit ito sa kanya. Naintindihan naman niya ang nararamdaman nito. Normal ang nararamdaman nito para sa isang babaeng pinagtaksila ng asawa. Pero hindi niya inaasahan na umabot na pala sa puntong gusto na siya nitong mamatay. Sobra naman yata iyon. Kaya sana DJ Knight, ang wish ko lang, maaksidente siya o may pumatay sa kanya. Gusto kong makita mismo ng dalawa kong mata kung paano siya maligo sa sarili niyang dugo. Gusto kong makitang nag-aagaw buhay siya. Binuksan ni Ramon ang pintuan at nagulat sa kanyang nakita. Isang lalaking nakaitim na hoodie jacket ang nasa labas. Hindi niya makita mukha nito dahil may suot itong puting maskara na may nakaguhit na isang napakalaking ngiti.
Sino ka? Sino ka? Hindi siya nito sinagot. Bagkus ay bigla na lang ipinitik ang mga daliri. Biglang nandilim ang kanyang paningin. At sa isang iglap, nagulat na lang siya na napansin na nasa sala na siya at pinalitan na ang pwesto ng kanyang asawa. Siya na ang namamalansya ng uniforme ng kanyang anak. Kusang gumagalaw ang mga kamay niya kahit hindi niya yun ginugusto. Nakaupo naman sa kanyang harapan ng kanyang asawa. May hawak na tasa ng umuusok na kape at walang ekspresyon ng muka. Nakatayo sa likuran nito ang nakamaskarang lalaki. Samantala, patuloy pa rin na maririnig ang radyo sa background. Well, naiintindihan ko ang nararamdaman ng ating letter sender. May mga tao talagang hindi marunong makontento sa isa. Masyado sila makasarili at hindi iniisip ang impact ng mga ginagawa nila. Hindi nila alam na hindi lang asawa nila ang masasaktan nila, kundi na rin mga anak nila. Kaya sa personal kong paniniwala, hindi na sila dapat pang magtagal dito sa mundo. Kailangan mabawasan ang bilang ng mga manluloko hanggang sa tuluyan na sila maglaho. Tama ba ako? Nanginig siya at napaiyak sa takot. Nang mapansing umaangat na ang isang kamay niya. Nanlaki ang kanya mga mata nang mapansin na palapit ng palapit ang mainit na plansya sa kanyang mukha. Wag! Hindi! Mawag ka! Wag! Habang nangyayari yon, ay naririnig niyang may tila sinasambit ng kantasyon ng lalaking nakajacket. At laking gulat niya nang hubarin nito ang suot na maskara. Napasigaw siya sa labis na panghihilakbot nang makita ang nasusunog at naagnas na mukha ng lalaki. Ngumisi ito na tila isang demonyo. Magkasabay pa itong humalakhak at ang kanyang asawa. May tumutulong itim na likido sa bibig ng mga ito habang tumatawa siyang pinagmamasdan. Hindi nagtagal ay napasigaw na naman siya ng ubod ng lakas nang makaramdam ng sobra at nakakapasong init sa kanyang mukha. Tuluyan na pala niyang nailagay ang plancha sa mukha niya at talagang idinidiin niya pa iyon at ipinapaikot-ikot. Tila hindi pa iyon sapat. Kusang bumaba ang kanyang mga kamay papunta sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Umabot iyon sa leeg, balikat, dibdib, tiyan, at bumaba hanggang sa kanyang ari. Para niyang tinutorture ang kanyang sarili. Gustuhin niya mang itigil yun ay wala naman siyang magawa dahil pakiramdam niya ay kontrolado siya ng isang madilim na puwersa. Sobrang sakit na at hindi na niya kayang tiisin pa ang pagkasunog ng kanyang katawan. Unti-unting nantilim ang kanyang paningin. Nabitawan niya ang plancha at bumagsak siya sa sahig. Narinig naman niya ang pagsisigawan ng kanyang mga anak na kagad siyang sinakluluhan. Nawala ng misteryosong lalaki. Pero ang asawa niya ay tila wala sa sariling umiinom pa rin ng kape at pinagmamasdan lang ang nangyayari. Dear listeners, huwag kayong mag-alala. Parating din ang karma para sa lahat ng mga manluloko. Hindi habang buhay, sila ang masaya tumalakhak. Kaya, maghintay lang kayo ng tamang panahon. Sila naman na maghihinagpis at masusunog sa impyerno. Once again, this is your DJ Knight, ang sumbungan ng mga nasasaktan at tagapagbigay ng hustisya sa mga pusong wasak. At muli, maraming salamat sa pakikinig. Until our next episode, magandang gabi sa inyong lahat. Habang tumatagal, ay mas lalong pumapatok ang programa ni DJ Knight. Wala kasing pinipiling edad
ang radio program nito. Mapa millennial o Gen Z ay nakaka-relate at nakikihugot sa mga kwentong itinatampok nito. Patuloy pa rin sa pambabasya ang karamihan dahil sa mga kwentong marami na raw ang mga namatay nang dahil sa nasabing radio program, pero tinatawa na lang yon ng karamihan. Paano naman makakapatay ng tao ang isang simpleng radio program? At saka kung totoo man daw ang chismis na yon, mas mabuti dahil mga manloloko naman ang laging nababalitang namamatay. Sa kabila ng kontrobersya, patuloy na namamayagpag si DJ Knight. Totoo nga siguro ang sinasabi na bad publicity is still publicity. The more na binabash si DJ Knight, mas lalo siyang sumisikat. At isa sa mga humahanga sa kanya ay ang 35 anyos na si Julius. Kakauwi lang niya mula Saudi Arabia, ngunit imbis na maging masaya, naging miserable pa ang buhay niya. Nalaman niya kasi na sumama na sa ibang lalaki ang kanyang asawa. Kaya naman upang gumaan kahit papano ang kanyang loob, naisip niya sumulat kay DJ Knight. Sa likod ng kanyang pag-iisip, lihim siyang umaasa na sana'y totoo ang mga nasa chismis. Sana ang sulat na ipinadala niya ang maging dahilan upang makarma ang kanyang manlolokong asawa. Sana ay mamatay na ito at masunog sa impyerno. Magandang gabi mga kahugot. Siyempre, this is your favorite DJ. Sino nga yan? Siyempre, DJ Knight. Pilit mang pinapabagsak, pero patuloy pa rin namamayagpag upang bigyan ng hustisya ang mga pusong, alam niyo nang kasunod, wasak! Naks, medyo napahugot ako doon ah. Pero, seryoso tayo. Gusto kong pasalamatan ng lahat sa inyo na hindi tumigil sa pagsuporta sa akin sa kabila ng mga kontrobersiya na ipinupukol sa inyo pong lingkod. Imbis na panghinaan ng loob mas lalo po akong nagiging determinado na husayan pang aking trabaho. Kaya naman, sa gabing ito, isang punong-puno ng hugot na kwento ang ating mapapakinggan. Mag-isa lang si Julius sa kanyang kwarto habang nakikinig kay DJ Knight. Umaasang kwento niya na ang itatampok nito sa gabing yon. Isang linggo na siya naghihintay na marinig ang kanyang kwento, subalit hindi pa siya sinuswerte. Gayunpaman, hindi siya nawawala ng pag-asa. Handa siya maghintay. Dear DJ Knight, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jay. Avid listeners niyo na po ako mula pa nung nagtatrabaho ako bilang isang OFW sa Saudi Arabia. Hanggang ngayon na nakauwi na ako sa Pilipinas ay pinapakinggan ko pa rin kayo. Sa totoo lang, hindi ko po inaasahan na darating sa panahon na magsishare ako ng kwento sa inyo. Masaya naman po kami ng asawa ko bago pa man ako nag-abroad. Mahirap ang buhay namin noon. Pero alam ko na nagmamahalan kami. Habang nasa ibang bansa ako, hindi rin naputol ang communication namin. Kahit kailan ay wala rin ako napansing kakaiba sa pakikitungo niya sa akin. Hindi siya naging cold sa akin at hindi rin naman naging madalang ang pag-uusap namin. Kaya ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na maglolo ko siya sa akin. Bumilis ang pintig ng puso ni Julius nang mapagtanto niya na ang kwento niya na ang binabasa ni DJ Knight. Bumangon siya at umayos ng upo sa kama habang nilalakasan ang volume ng radyo. Sa pagkakataong yon ay mas nakatutok na ang kanyang atensyon sa pinakikinggan niya. Pero laking gulat ko na lang po nung umuwi ako sa Pilipinas at nalaman kong matagal na pala akong pinagtataksila ng asawa kong si Sylvia. Napaniwala niya akong mahal niya ako. Pero habang nagkakandakuba ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa, siya naman ay nakikipagrelasyon pala sa isang lalaking mas bata sa amin.
Hindi ko po sinabi sa kanya ang araw ng pag-uwi ko dahil gusto ko sana siyang sorpresahin. Subalit, ako ang nasorpresa sa tumambad sa akin. Nakapatong sa katawan ng asawa ko ang isang binata sa mismong kwarto namin. Animoy naubos ang lahat ng dugo sa katawan ni Sylvia nang mapagtanto na kwento nilang mag-asawa ang itinatampok ngayon sa radio program ni DJ Night. Kasalukuyan siyang naliligo sa banyo, ngunit umaandar ang radyo sa may kusina at rinig na rinig niya yon. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Talagang hindi nagdalawang isip ang kanyang asawa na ibunyag ang kanyang pangalan. Ni hindi man lang nito naisip na gawan siya ng alias upang kahit papano ay hindi naman siya mapahiya. Natitiyak niya na siya ang magiging laman ng tsismisan ng kanilang mga kapitbahay kinabukasan. Galit na galit po ako, DJ Night. Akala ko nga po ay makakapatay ako sa puntong iyon. Mabuti na lang at nagawa kong pigilan ang aking sarili. Pinalis ko ang lalaki at pagkatapos ay kinausap ko ang aking asawa. Ilang beses po siyang humingi ng tawad sa akin. Lumuhod at nagmakaawa na wag ko siyang iwan. Kahit para na lang daw sa mga anak namin. Nadala lang daw siya ng tukso. Pero ayaw niyang masira ang aming pamilya. Siguro ay tanga lang talaga ako. Imbis na makipaghiwalay, hindi na lang ako sumagot. Umarte ako na parang wala akong nakita. Na parang wala akong alam. Hindi ko siya kinakausap kung hindi naman kailangan. Pag nasa harap kami ng mga bata, hindi ko ipinapahalata sa kanila na may problema kami ng mama nila. Hayaw ko kasing madamay sila sa pinagdadaanan naming mag-asawa. Naiintindihan naman ni Sylvia ang nararamdaman ng kanyang asawa. Hindi madali na pagtaksilang ka ng taong mahal mo. Masakit yun sa dibdib. At sa totoo lang, mahirap din para sa kanyang tanggapin na nagpadala siya sa kanyang kahinaan. Napakabuting asawa ni Julius sa kanya, pero pagtataksil ang isinukli niya sa kabutihan nito. Isang malakas na katok ang kanyang narinig. Biglang trumiple ang pintig ng kanyang puso. Naalala niya kasi ang mga kwentong nabasa niya tungkol kay DJ Night. Marami na daw ang mga manloloko na namatay dahil sa radio program nito. Bagaman walang konkretong ebidensya at pinagtatawanan lang ito ng iba, ay hindi niya pa rin maiwasang kilabutan. Ngayong siya na ang nasa ganong posisyon. Tinanong niya kung sino ang kumakatok, ngunit wala siyang sagot na nakuha. Patuloy lang ito sa pagkatok ng malakas na tila ba hindi siya naririnig. DJ Night, dito ko lang po aaminin ang totoo kong nararamdaman. Ito ang mga bagay na hindi ko masabi sa kanya ng derechahan. Sa totoo lang po, nananahimik lang ako alang-alang sa mga anak namin. Pero hindi ko pa rin siya napapatawad sa kataksilan niya. Hindi ko alam kung darating ba ang panahon na mapapatawad ko pa siya. Kinamumuhian ko ang aking asawa, DJ Night. Sa tuwing nakikita at naririnig ko siya, nanunumbalik ang sakit. Naaalala ko kung paano niya ako nilinlang at pinaglaruan. Tiniis ko na mawalay sa kanila ng mga bata. Pero ito lang pala ang isusukli niya sa lahat ng mga sakripisyo ko. Dahil papalakas na ng papalakas ang katok, ay parang masisira na ang pintuan. Napilitan na si Sylvia na buksan yon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tumambad sa kanya. Yun ay walang iba kundi ang asawa niyang si Julius. Kulay itim ang mga mata nito at tila wala sa sarili. May tangan-tangan nitong patalim. Napasigaw siya nang biglang lumitaw sa likuran nito ang isang lalaking nakaitim. Natatakpan ng kabuuan ng mukha nun ng isang maskara kung saan
ay may nakadrawing na isang malaking bibig na nakangisi. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Julius at tila may ibinulong dito. Kung hindi lang talaga kasalanan ng pumatay, matagal ko na po siyang sinaksak sa dibdib, DJ Knight. Kinamumuhian ko ang asawa ko. Sana mawala na siya. Sana mamatay na siya. Sana'y masunog na ang kaluluwa niya sa impyerno. Biglang umangat ang kanang kamay ni Julius at mabilis nitong itinarak ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Napasigaw ng malakas si Sylvia kasabay ng pagbagsak niya sa sahig. Sumirit ang napakaraming dugo mula sa kanyang dibdib. Ngunit tila hindi pa nakontento doon ang kanyang asawa. Sinaksak pa siya nito ng paulit-ulit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sumisigaw din ito sa galit at tinatawag siya sa kung ano-anong pangalan. Habang nangyayari naman ang lahat ng mga yon, nakita niyang nakatayo pa rin sa isang sulok ang lalaking nakamaskara. Ipinitik nito ang kanyang mga daliri at otomatikong huminto si Julius. Nawala nito ng malay at bumagsak din sa lapag. Hinang-hina ang katawan ni Sylvia dahil sa napakaraming sugat na tinamo niya. Marami ng dugo ang nawala sa kanya, kaya unti-unti na siyang nawawala sa wisyo. Alam ko pong darating ang araw na pagbabayaran niya ang kanyang mga kasalanan, DJ Knight. Naniniwala ako sa karma. At sa tamang panahon, sisingilin din siya nito. Bago siya tuluyang mawala ng malay, nakita niyang hinubad na lalaki ang suot nitong maskara. Nagimbal siya sa kanyang nakita. Bago pa man siya tuluyang malagutan ng hininga, isang nakakapanindig balahibong imahe ang kanyang nakita. At yun ay walang iba kundi ang mukha ni Satanas. Pinaandar ni Fred ang radyo. 10 minuto bago magumpisa ang kanyang paboritong radio program. Mahaba-haba kasi ang biyahe niya pauwi sa condo unit kung saan sila nakatira ng kanyang nobya. Every weekend lang siya nakakauwi doon mula nang i-assign siya ng kanyang amo sa isang planta nila sa probinsya. Mahirap para sa kanya ang malayo kay Ira dahil palagi niya itong namimiss. 7 taon na silang magkasintahan at ito ang unang beses na nagkalayo sila. Ngunit hindi niya rin naman pwedeng hindian ang trabahong ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Isa yung promotion at mas lumaki ang sweldo niya nang dahil doon. Matagal na nilang planong magpakasal ni Ira at bumuo ng kanilang sariling pamilya. Kaya malaki ang maitutulong ng promotion na yon upang mas makapag-ipon pa sila. Pareho silang nanggaling sa malaking pamilya, kaya gusto niya na maging engrande ang kanilang magiging kasal. Magandang gabi mga kahugot. And once again, this is your favorite DJ, DJ Knight. At narito na naman po tayo sa ating munting programa na kahit kontrobersyal at pilit pinapabagsak ay patuloy nyo pa rin minamahal at tinatangkili. Maraming salamat po sa inyong mga walang sawang sumusuporta. Makakaasa po kayo na patuloy ang ating hugot at tuloy-tuloy rin ang pagbibigay natin ng mga hustisya sa mga pusong sawi. Bahagyang napangiti si Fred nang magsimula na ang kanyang paboritong radio program. Excited na siyang marinig ang kwentong ipapalabas sa gabing yon. Yun ay ang kanyang kwento. Oo, sigurado siya na ang kwentong kanyang ipinadala ang itatampok sa episode na yon.
Dahil kilala niya na ang nasa likod ng programa ni DJ Night. Alam niya ang tungkol sa lihim nito. Kaya simulan na natin ang ating featured story sa gabing ito. Dear DJ Night, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong solid listeners. Isa po ako sa mga masugid niyong taga-subaybay at ni minsan ay hindi ko inaakala na aabot sa point na magpapadala ako ng sulat sa inyo. Hindi po kasi ako makarelate sa mga taong sinaktan at pinagtaksila ng kanilang mga mahal. Noon yon. Pero ngayon po ay alam na alam ko na ang pakiramdam nila. Ang hirap at ang sakit palang malaman na pinagtaksilan ka ng taong mahal mo ng buo, na pagkatapos mong paikutin ang mundo mo sa kanya, nagawa ka pa rin niyang saktan at ipagpalit sa iba. Humigpit ang pagkakahawak ni Fred sa manibela. Muli niyang naalala ang kanyang mga nalaman. Isang buwan na ang nakalipas. Sa gabing ito matatapos ang lahat. Ito na ang panahon ng kanyang paghihigante. Magbabayad ang dapat magbayad. Ako nga po pala si Fred. At oo, ito ang tunay kong pangalan. Wala akong planong itago kung sino ako dahil wala akong dapat na ikahiya. Kung may dapat mang mahiya, ito ay ang girlfriend kong si Ira at ang kanyang kabit na si Raul. Mahirap para sa akin na iwan si Ira nang mag-isa sa kondo namin. Nang ma-promote kasi ako at ma-assign sa planta namin sa probinsya, hindi ako nakahindi. Magandang opportunity kasi yon para makaipon kami sa magiging kasal namin at para makabuo na rin kami ng sarili naming pamilya. Kaya tuwing weekend lang ako nakakauwi. Pero pag magkasama naman kami, sinisigurado kong bumawi sa kanya para sa mga araw na hindi kami magkasama. Ayoko po kasing magkaroon ng pagkukulang sa kanya bilang isang nobyo. Walang kaalam-alam si Ira na uuwi na si Fred ng gabing yun. Huwebes pa lang kasi at ang alam nito ay Sabado pa ng gabi siya makakauwi. Pero sinadya niya talaga yon. So sorpresahin niya ang kanyang nobya kasama ang kabit nito. Sa gabing yon ay huhulihin niya sa akto ang kataksilan ng mga ito. Isang buwan na po ang nakakalipas nang makatanggap ako ng message mula sa isang kaibigan. Isiniwalat niya sa akin na may lihim na relasyon pala si Ira at ang aking matalik na kaibigang si Raul. Nalaman ko pa na bago pa man ako ma-assign sa probinsya ay palihim na silang nagkikita. Pero simula raw nung umalis ako, ay ginawa na nilang lungga ang condo unit namin. Sa umpisa ay hindi ako naniwala. Pero nang may nakita na akong mga litrato, ay halos madurog ang puso ko. Iyak ako ng iyak. Hindi ako makapaniwala na kaya nilang gawin sa akin to. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Paano nila akong nagawang pagtaksila ng ganito? Huminga siya ng malalim dahil tila maiiyak na naman siya habang pinapakinggan ang kanyang kwento. Mahirap para sa kanya ang lahat ng ito pero kailangan niya magpakatatag. Gagawin niya ang lahat upang makapagigante. Huli na ang lahat para magpatawad. Kinain na siya ng galit. Kung hindi siya magiging masaya, ay sisiguruhin niyang hindi rin sila magiging masaya. DJ Night, hindi ko sila mapapatawad. Hindi ko na rin kailangang marinig ang paliwanag nila dahil walang sapat na dahilan para pagtaksila nila ako ng ganito. Wala akong maisip na nagawang kasalanan sa kanila. Matagal na kaming magkaibigan ni Raul at hindi ko na mabilang ang mga pagkakataon na tinulungan ko siya. Pero ano ang isinukli niya sa kabutihan ko? Inagaw niya ang babaeng mahal ko. Inggit na inggit siguro siya sa akin dahil wala pang babaeng sumeryoso sa kanya. Wala naman kasi siyang kwentang tao.
mabisyo, walang matinong trabaho. At hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa kanyang mga magulang. Kaya nakakatawa at nakakainsulto na nagawa akong ipagpalit ni Ira sa isang katulad niya. Magkalayo kami ni Raul. Biglang nagring ang cellphone ni Fred sa gitna ng kanyang pagmamaneho. Nakita niyang si Ira ang caller. Sinagot niya ang tawag at pinindot ang speaker ng phone upang hindi siya ma-distract sa kanyang pagmamaneho. Ilang minuto na lang at darating na siya sa kondo. Masasaksihan niya na ang kataksilan ng mga ito. Narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Ira sa kabilang linya. Tila natataranta ito at hindi alam kung ano ang gagawin. Paulit-ulit itong tinatawag ang kanyang pangalan habang humihingi ng tulong. Hanggang sa makarinig siya ng napakalakas na sigaw ng isang lalaki. Tila hirap na hirap ito. Kasunod nun ay muli na naman sumigaw si Ira na parang takot na takot. Kaya DJ Night, nag-uumapaw ang galit ko sa kanila. Naniniwala po ako sa karma. Kaya nais ko lang mangyari sa ngayon. Sana ay karmahin na sila sa mga kahayupan nila sa lalong madaling panahon. Sana ay maramdaman nila ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Kung maaari, tripling sakit pa sana ang maramdaman nila. Masunog na sila sa impyerno dahil sa kasalanang ginawa nila sa akin. Pahina na ng pahina ang boses ni Ira mula sa kabilang linya hanggang sa tuluyan na itong hindi narinig. Sakto naman ang pagdating niya sa kondo. Pinatay niya ang radyo, ipinark ang kotse at mabilis na bumaba. Kailangan niya malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang nobya. Sumakay siya sa elevator at nakarating na sa 8th floor ng building. Nanginig siya at pinagpawisan na malamig habang naglalakad patungo sa kanilang unit. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang kanyang daratnan. Pero kung ano man yun, nakahanda na siya. Bahagyang nakaawang ang pintuan nang dumating siya. Napalunok pa siya ng bahagya bago binuksan ang pintuan at tuluyan nang nakapasok sa loob. Napasinghap siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tumambad sa kanya. Nakahilata na sa lapag ang dugo ang katawan ni Raul. Nakabukas ang tiyan nito at nagsilabasa na ang mga lamang loob. Nakaupo naman sa sofa si Ira. Wala na itong buhay. Nakadilat ang mga mata at dumadaloy ang masaganang dugo nito mula sa kanyang leeg. Ginusto niya naman to, diba? Pero bakit ngayon na nangyari na ito ay tila na konsensya siya. Kumusta ka na, Fred? Biglang lumabas sa kanyang harapan ang isang misteryosong lalaki na nakaitim na hoodie jacket. Nakayuko ito at may hawak na dugo ang kutsilyo. Nang umangat na ang ulo ng lalaking yon, ay nasipat niya na may suot itong maskara na may nakaguhit na isang malademonyong ngiti. Pinatay mo sila. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Hindi ko sinabing... Humalakhak ito ng malakas, dahilan upang kilabutan siya. Ano? Maglulukuhan pa ba tayo? Ha? Na magdesisyon ka magpadala ng sulat at ibahagi ang iyong kwento kay DJ Night. Alam nating pareho kung ano ang iyong intensyon. Hindi ko naman akalain. Tanggapin mo na, Fred. Sa ayaw at sa gusto mo, isa ka na rin mamamatay tao.